Arestado ang isang pari matapos niya umanong paulit-ulit na halayin ang isang dalagita sa loob mismo ng kumbento. October 18, 2022, nang arestuhin ng isang pari sa Solana, Cagayan dahil sa kasong pangmomolestya sa isang 16 years old na miyembro ng youth minister ng kanila ding simbahan. Ang suspect ay kinilala ng National Bureau of Investigation Region 2 bilang si Reverend Father Carol Reward Israel, 29 years old at isa siyang assistant parish priest sa simbahan ng St. Vincent Ferrer Parish Convent sa Cagayan. Alam naman natin na ang mga pari ng simbahan ay ang siyang tumatayong representative ng simbahang Katoliko para sa pagpapalaganap ng salita at doktrina ng Diyos. Subalit, hindi na rin bago sa atin ang mga balita o mga pangyayari na talaga namang nakakagulat sa loob ng simbahan na siya pang sumisira sa malinis na pangalan ng mga pari. Ito ay dahil sa ang ilang mga miyembro nito ay nakagagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap kagaya na lamang ng kaso na kinahaharap ni Father Carol Reward Israel. March 24, 2021, ang araw at taon kung kailan isinalang si Father Carol Reward Israel upang maging isang ganap na paring Katoliko. Matapos nito ay kaagad siyang na-assign sa simbahan ng St. Vincent Ferrer sa Solana, Cagayan at naging assistant parish priest. Bilang isang pari ay madali niyang nakapalagayan ng loob ang mga tao sa lugar, lalo na ang mga miyembro sa loob ng nasabing simbahan. Dito na din niya nakilala ang batang si Ana. Hindi niya tunay na pangalan pero miyembro siya ng parish youth minister bilang isang lector at commentator. Isa rin siyang miyembro ng choir sa nasabing simbahan at aktibo din ang bata sa ilan pang church activities simula pa noong 2019. Dahil nga sa kumbento na nanunuluyan ang pari ay kalaunan ay naging malapit ang bata kay Father Israel. Ayon kay Ana, ay sa tuwing may isa sa gawang aktibidad sa simbahan ay nagkakaroon umano sila ng documentation tulad ng pagkuha ng mga larawan kung saan ay cellphone mismo ni Father Israel ang ginagamit. Kalaunan ay nagpapasa na ang pari ng mga stolen shots sa cellphone ni Ana dahilan upang magkaroon sila ng chat o text conversation. Hanggang sa pagsapit ng February 8, 2022 ay niyaya umano ng pari si Ana upang mag-dinner sa apari doon din sa Cagayan. Madali namang pumayag si Ana dahil sa isip niya ay pari naman ng simbahan ang kasama niya at nakakahiya naman daw kung tatanggihan niya ito. Noong una ay maayos naman daw ang lahat. Kumain nga daw sila, subalit nang ihatid na ng pari ang bata sa kanilang bahay gamit ang isang sasakyan ay dito na inumpisahan ng pari ang maitim nitong balak. Dito ay ipinarada umano ng pari ang sasakyan malapit sa bahay nila Ana pero noong akma ng bababa ang dalagita ay hinalikan umano niya ito ng 3 beses at nagsimula na ding hawakan nito ang masiselang parte ng katawan ni Ana. Dahil sa ginawang ito ng pari at dahil na rin sa gulat at pagkatakot ay dali-daling bumaba ang bata at tumakbo sa kanilang bahay. Subalit hindi na nito nagawa pang magsumbong noong una dahil sa isip niya ay baka hindi rin siya paniwalaan ng kanyang mga magulang dahil nga sa isang pari ang gumawa noon sa kanya. Dahil dito ay pinili na lamang niya na huwag magsalita. Lumipas pang ilang mga araw, February 22 ay dito muli na namang niyaya ng pari si Ana upang mamasyal lang umano sa labas. Noong una ay naisip niya na tumanggi pero mas nanaig ang takot nito sa pari kung kaya naman napilitan na lamang siyang sumama. Lingid sa kaalaman ni Ana na dito na pala mag-uumpisa ang mas malala pang kalbaryo sa kanyang pagiging dalagita. Sa halip kasi na mamamasyal lang sila ay dinala ng pari ang bata sa isang motel. Noong araw ding yun, nangyari ang unang paggalaw ng pari sa bata at ang malala ay kinuhanan pa niya ito ng mga larawan at video habang walang saplot. Matapos nito
ay naging sunod-sunod na ang pangyayaring paggalaw ng pari kay Ana. Tuluyan na ding hindi nakapagsumbong ang bata dahil nagbabanta umano ang pari na ikakalat niya ang mga malalaswang larawan at video nito sa social media kung hindi nito susundin ang anumang gusto niya. Dahil sa pambablockmail ng pari sa bata ay nagawa nitong halayin ng paulit-ulit kahit pa sa loob lamang ng kanyang sasakyan, sa hotel, at ang malala ay ginalaw pa niya ito at nilapastangan sa loob mismo ng kumbento. Pero ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag at walang mabahong amoy ang hindi aalingasaw. Pagsapit kasi ng October 2022, dahil sa matalik na kaibigan ni Ana ay nabunyag ang malaking sikreto ng pari. Lingid kasi sa kaalaman ng pari na ikinuwento pala ni Ana sa kanyang matalik na kaibigan ang bangungot na kinahaharap nito mula sa pari. Dahil naman sa pag-aalala ng kaibigan nito ay nagsumbong ito sa kanilang guro sa kanilang pribadong eskwelahan dahil ayon sa kanya ay tinangka ng tapusin ni Ana ang kanyang buhay dahil sa matinding problema nito. Labis naman ang pagkagulat ng kanilang teacher sa kanyang nalaman. Dahil dito ay minabuti niyang kausapin mismo ang bata at hindi nga nagtagal, kahit na may takot pa rin ito ay nagsabi na ito ng totoo. Sana lamang ito ng teacher ni Ana ay agad niyang kinausap ang mga magulang nito. Matapos na maikwento ang nakakapanindig balahibong ginawa ng pari ay agad silang nagtungo sa Tuguegarao upang dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Dahil naman sa salaysay ni Ana ay agad na gumawa ng plano ang NBI upang matuldukan na ang ginagawang kademonyohan ng pari na si Carol Reward Israel. Nang muling ngayain ni Father Israel si Ana ay dito na ikinasa ng NBI ang planong pagsakote sa nasabing pari. Sinabihan nila ang bata na tanggapin ang imbitasyon nito upang sa ganon ay ma-execute nila ang planong pagsakote sa suspect. October 18, 2022, alas 7 ng gabi, bago pa man sunduin ni Father Israel si Ana sa kanilang bahay ay nauna nang pumarada ang sasakyan ng NBI malapit din sa bahay nila Ana. Lingid sa kaalaman ng pari na planado na pala ang lahat. Sa kabilang banda, habang matyagang naghihintay ang mga NBI, maya-maya pa ay dumating ang isang Toyota pickup at huminto sa lugar malapit kila Ana. Hindi rin nagtagal ay lumabas sa bahay at sumakay si Ana sa nasabing sasakyan at dito na nga sinundan ng mga otoridad ang target hanggang sa makarating sila sa isang liblib na bukid sa barangay Iraga malapit sa Iraga Elementary School sa Solana, Cagayan. Nang tumigil ang sinasakyang pick-up ng pari at ng batang si Ana ay dito na kumilos ang mga taga-NBI at agad na inaresto ang pari. Sa pagkakaaresto ng pari ay na-recovered din sa cellphone mismo nito ang napakaraming malalaswang picture at video kasama na ang mga kuha nitong malalaswang larawan kay Ana. Ayon kay Attorney Gertrude Mandeg ay napag-alaman nila sa kanilang preliminary investigation na ang ginawang pangmomolestya ng pari sa biktima ay umabot ng hanggang 20 beses. Sa kanila pang patuloy na pag-iimbestiga ay nakita pa sa cellphone ng pari ang mga files at mga videos ng 7 pang mga nabiktima nito na kagaya din ng kay Ana. Isang malaking patunay na alagad talaga siya hindi ng Diyos kundi ng demonyo. Sa pagkakadakip ni Father Carol Reward Israel ay agad siyang sinampahan ng kasong 20 counts of acts of lasciviousness, anti-photo and video voyeurism at kasong rape, pero habang dinidinig ang kaso ay nakapagpiyansa ito ng halagang 183,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ikinagulat naman ng Archdiocese ng Tuguegarao ang pangyayaring ito at dahil dyan ay agad nilang tinanggalan ng karapatan si Carol Reward bilang pari at agarang nagbigay suporta para sa batang si Ana. Makalipas ang 5 buwan, March 1, 2023,
ay inihain na ni Judge Dennis Mendoza ng Regional Trial Court Branch 4 ang arrest warrant para kay Israel. Wala na siyang nagawa kundi ang sumuko na lang, at dito ay hindi na muli siyang nakalaya dahil ang mga kaso na isinampa sa kanya ay wala ng katumbas ni Cinco at ang tanging magagawa na lamang niya ay tanggapin ang parusang ipinataw sa kanya. Sa kabila naman ng lahat ng pinagdaanan ng biktima ay may ilan namang nagsasabi na marahil ginusto rin ng bata na mangyari ang lahat ng yon. Gawa ng sana ay noong umpisa pa lamang ay pinili na niyang umiwas, pero hindi natin pwedeng alasin ang punto na minor de edad pa rin ang biktima at pwedeng nadala ito sa pananakot na ginawa ng kriminal. Ganito rin kasi ang pahayag ni Father Israel dahil sinabi nito na ang mga nangyari sa kanila ay may permiso mula sa bata, ngunit ang mga dahilang ito ay hindi pumasa sa husgado dahil ayon nga sa biktima ay binablockmail niya ito gamit ang mga maseselan niyang larawan at mga video na palihim na kinuha ng pari. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito?